Habang ang mga taga Manila ay lubog sa baha, yun, nagsilutangan yung mga kotse, kawawa ng mga nadadamage ng mga ari-arian ng ating mga kababayan sa Maynila. Kagagawan ng mga buhaya, mga congressman, mga kontraktor na kipagsabuatan. Yun, konting ulan lang, binabaha na sila. Samantalang kami dito sa Davao, tahimik lang kami dito, naninirahan, namumuhay, naglalakad, nagko-commute, kumakain ng prutas, hindi lang muna ang durian, mahal. So ito yung buhay namin dito sa Davao City. Napaka matiwasay ng aming dito, kalagayan. Okay kami dito, okay yung hangin, okay yung klima. Okay yung klima namin dito Kaya huwag niyo na kaming alalahanin sa Davao City tungkol sa aming baha rito, kasi ulit-ulitin namin mga taga Davao, nagkakaisa kami dito. Synchronize kami dito, no? We move, we talk as one. Na pag sinabing magaling ang mga Duterte, talagang supported, no, by the documents, supported by the evidence. Meron tayong makikitang mga proof. Kita nyo naman sa mga daan namin, di ba? Ganda ng tulay namin, aming mga daanan. Ang gaganda ng mga creek namin, no, aming mga kanal, drainage system. Siyempre, not to mention yung namin, flood control project. Ito bahagi pa rin to sa ating binag ng mga nakang araw dun sa unahan. Di ba? Matiwasay ang buhay namin dito sa Davao City. Kaya salamat na lang sa concern, Mr. Bini Abante. Lang naman yung sa'yo, papimos lang. Kumbaga parang effective kasi ang mga Duterte gawing diversionary tactics. Kaya sa panahon ng kagipitan ng mga kongresista, sa panahon ng kanilang unos, ngayon unos kasi ngayon ng kongresista ngayon, dahil yan sila nagme-meeting yun sila Tambaluslos Tuwadcom kung anong gagawin nila para makatakas sila sa matinding kontrobersya ngayon, kasi talagang may ipit yan sila basta patuloy lang na gagawin ni Senator Marcolita ang kanyang trabaho. Basta hindi lang talaga pagagalawin ang makinarya ng pera ng mga kawatan, mga kurakot ng mga congressman at mga oligarch. Yun talaga yung kalaban. Sino lang ba si Kong Marcolita? Nag-iisa lang siya, at hindi siya ganun ka yaman. Basta wala siyang ang kanya lang kapangyarihan bilang senador, Blue Senate Committee Chairman. So okay kami dito sa Davao, we're good. Hindi kami binabaha. Kaya the audacity, kayo mga nagko-komento dyan ngayon, kayo ba'y mayroon na kayo na itulong sa Kamanilaan? Oo. Nakapag-share na ba kayo ng inyong mga donasyon? Kung meron man, meron na ba kayong magandang nagawa para man lang maibsan ang hirap, at kalbaryo na kinakaharap nating mga kababayan dyan sa sa Mega Manila. Bakit nyo kami dito pinoproblema, mga taga Davao? Bakit? Ang ganda ng buhay namin dito, yung mga tao naglalakad, di ba? Ganyan lang ka-chill. Nice one, di ba? Sarap kaya makita ng mga ganyan dito. Chill lang mga tao dito naglalakad, walang pag-aalinlangan, walang pag-atubiling maglagad na baka may biglang manaksak ng mga batang hamog, di ba? Kapag-tripan yung mga batang kaedad din nila, walang ganun dito. Ganda ng namin buhay sa Davao City. Payapa, tahimik, malinis, presko yung hangin, malamig, di ba? Kaya okay na kami sa Davao. Huwag niyo na kaming pakialaman na tungkol sa flood control project, kasi ang ganda ng namin dito, mga drainage system. Yung aming pa lang, riprap, yung wall, kala mo talaga Great Wall of China. Sa taas ba naman 30 feet, di ba? 30 feet, 40 feet siguro yan Kaya okay kami dito, Salamat sa inyo mga concern, huwad. Mga huwad na concern or fake concerns. Huwag kayong magpanggap dyan na meron kayong pakialam sa amin, kasi ang totoo wala naman talaga. Kumbaga, huwag nyo nang subukan na i-convince kami na walang kwenta ang mga Duterte, kasi napakalalim, ng mga sobrang lalim na ng kinalalagyan ng mga pamilyang yan sa aming mga puso dito sa Davao. Sipin nyo, 1 million ang namin dito, registered voters. 1,080,000
So parang yun lang yung pinakabutal ang nakuha niya, no, ni Carlo Nograles, despite sa trillions or billions na pinitawang pera sa pamamagitan ng AKAP, AIX o ano pa bang mga ayuda ko, no. Isipin mo yung ano, yung mayroong barangay dito sa Davao na talagang in-expect namin na kahit man lang doon ay mananalo itong sila Nograles. Thousands mahigit, mahigit ang thousands ang botante, like siguro mga 2,000 o 3,000 yung registered voters. Pero surprisingly ang kanilang boto ay hindi man lang umabot ng 10. To the point na yung mga ano doon, yung mga taga doon sa barangay na yon, parang mga leader sa kanyang di ba, parang leader na mga kampanya. Sila yung may hawak ng pinakamalaking budget, sila yung may pinakamalaking sahod. So it turns out na sila parang anim na yata, 7 yung yung bumoto. Nakatawa, no? So kasi si Carlo Nograles ay tauhan kasi ni Tambaluslos, kaya di talaga mananalo yan. ganyan kalupit ang mga taga Davao magmahal. Kaya pakitaan nyo kami, mga congressman, mga senador dyan, no? Mga aspirants gusto magtakbong presidente or senator, pakitang gilas kayo sa mga taga Davao, galingan nyo. Kumbinsihin nyo kami na kayo magaling, pero hindi sa salita, ha, dapat sa gawa. Gaya ba sa mga Duterte, kumbinsido nila kami na magaling sila, hindi dahil sa salita, kundi sa gawa. Nagtatrabaho sila na maayos nang walang pagkibit-balikat. Kaya yun, talagang hindi na sila maalis-alis sa aming mga puso. Napakalalim na. So Bini Abante, kumusta yung lugar mo, di ba? Kahit hindi sa City of Manila, maging sa Quezon City, tulungan mo sila. Yan yung dapat imbestigahan. Despite na sa napakaraming mga congressman, representatives sa iyong syudad, pero bakit binabaha pa din, no? Wala ba kayong flood control project? Siyempre meron yan. Papayag ba kayo? Hindi. Yan. Kita niyo yan, Davao City life is here. Indeed. Simple lang kami dito, hindi ganun kagara ang palamuti ng mga kalsada ng Davao City, hindi ganun aesthetic. Oo, totoo yan. Pero ang pinapanigurado talaga dito ng aming city government officials, ng aming LGU, ay yung kaligtasan. That safety is our utmost first priority, ganun. Tapos pangalawa, yung kalinisan dapat maintain. Dito tayo sa kabilang bahagi ng tulay. Kanina doon tayo sa kabila. Ito naman tayo sa other side. Grabe yung namin dito, flood control. Mataas, malalim, makapal, malapad. Kung basta-basta lang yan, wala, matagal na yung natuklap. Ang daming malakas na ulan na dumadaan dito sa Davao. Pero kita mo, napaka stable ng aming mga flood control project. Ganyan lang dito, napaka relax. Sa Maynila, Congressman Bini Mangkanor, Boydila Abante, ganyan ba ang mga constituency niyo sa inyong lugar maglakad? Chill lang, relax lang, di ba? Hindi. Ang inyong mga constituents sa iyong distrito sa City of Manila, Mr. Bini Abante, Boydila, pag naglalakad ang mga tao doon, akala mo parang may sumusunod na multo, no?
Para silang laging takot. Akala mo mayroong Bini Abante na sumusunod sa kanila lagi at nakalabas ang dila. Kaya parang nagmamadali, takot na tapot, ganun. Talaga nagmamatsyag. Tapos yung mga bag ay nasa mga harapan. Kasi nga takot nga sila na nakawan ni Bini Abante. Kasi Bini Abante nga, ano yan, kurakot yan. Kung hindi ka kurakot Bini Abante, bakit napakawalang hiya mong tinanggap na umupo dyan sa pagiging speaker sa iyong distrito. Ngayong hindi ka naman nanalo, kapal din ang mukha, yay. Oh. Tapos pakialaman mo mga taga Davao, mga nagko-comment dyan lagi na bakit binabahaan Davao. Asan ang baha? Bakit hindi nyo atupagin ang Manila? May baha ba? Oh, wala naman baha. Oh, may baha ba sa Davao? Malamang pag magkaroon ng low pressure area, mataas ang tubig sa dagat, volumes of waters ang binagsak sa kalupaan, ayun ang resulta, baha. Pero 2 oras lang, 3 oras pinakamatagal na yun. Tapos walang maiiwan ng mga basurang nagsilutangan. Hindi gaya dyan sa mga picture na nakikita natin, di ba? Mga Facebook posts ng ating mga netizens. Tapos leptospirosis, wala kaming ganung dito, epidemya. Asan ang baha? Walang baha rito. Ganda ng klima namin dito. Pwera usog. Sinasabi namin yan hindi para mag-brag, ha. Kundi ibang inspired. Paano kayo ma-inspired? Siyempre, bubuto kayo ng mga congressman dyan na kagaya ni Pulong, mayor na kagaya ni Basti, or mga Duterte, ganun, ni BP Inday. Bumoto kayo ng mga politician na kasing galing nitong mga Duterte. Hindi magnanakaw, magaling na, honest pa. Bangkiran Public Market, pinakamalaking merkado, public market sa buong Pilipinas. Pangalawa ang Balintawak, pangatlo ang Commonwealth Market, pang-apat ang Novaliches Bayan. Diba? Ganda dito, no? Tao dito, chill lang kami dito, relax lang, hindi kami dito nakikipagpatintiro sa mga sasakyan, hindi kami napapagod kakaakyat baba sa mga hagdanan. Kaya Davao City hinirang na pinaka-livable city sa Pilipinas, pinaka-safest city sa Pilipinas. Life is here. Kasi sa aspeto, kagayan yan na yung hangin ay pasok pa rin sa air quality index standard. Mga tao dito nakatayo lang, aabang na masasakyan, mga jeep, naka-cellphone. Grabe, yung kailang mata to nasa screen talaga sa cellphone. Di man na sila nag-atubiling or nabahala na baka merong hahablot ng kailang mga cellphone. Mga bag nila nasa likodan lang. Walang tapak yung mga yan na mas nuts. Okay. Diba? Okay lang kami sa Davao, ha? Bakit kayo binabaha? Allah, ako nga sa totoo lang, ha, ako'y nagbablog pa ako nito pag gala-gala pa sa Davao, pero wala pa rin, hindi naman ako naka-experience ng baha. Naririnig ko lang may baha. Pagkalabas ko, siyempre prepare muna ako, ganun, mga gamit para makover ko sana, yung baha na sinasabi nila. Ayun, pagdating ko wala namang baha, hupa na. Para sa mga taga Davao, walang nangyari. Asan ang baha? Diba? Baha? Saan? Saan dyan?
Ganda dito. Oh, ito buhay namin dito sa Davao City, ha? Oh, okay kami dito, wala kaming baha, ha? Wala kaming leptospirosis. Kaya yung mga nagkukumit dyan, bakit na tayo binabaha sa Davao? Iwan ko. Binabaha. Oo, siguro buong buhay ko ako yung nagbablog dito sa Davao, like siguro 2022. Oh, 2022. Dito tayo daan sa ano, yung mga natitinda, may mga pwesto, mga dumadaan. I mean ano, ako yung nagbablog 2022, no? Davao, featuring Davao City. So far siguro mga 10 piraso, 10 beses lang mula noong 2022. Ilang taon na ba nakalipas? 23, 24, 25, 3 years ago. Mag-aapat na taon na akong nag-vlog sa Davao City. So far, na-experience kong ako'y binaha. Parang, hindi man lang umabot siguro ng 10 piraso na na-vlog ko siya. So, ibig sabihin nun, ay, may ulan naman lagi, may baha. So, I mean, hindi binabaha na yung talagang flash floods, ha? Na talaga akala mo'y naging ilog. Yung ano namin, ilog. Yung maragasan tubig ba na inaanod yung mga sasakyan. Walang ganun. Meron, siguro, isang beses yung sa Tigato. Kung di ano kakamali, Chid Valley. Pero dito kasi sa Davao, kapag malakas yung ulan, gusto kong ano, pagka siyempre pahupain ko lang yung ulan, napakalas ng ano, nung bukas na ulan, sa sure ako nun, baha na to. Oo. So i-vlog ko siya para may pang content. Paglabas ko ng ano, wala ka nang maabot ang baha. Hupa na. Di ba? Ganyan sa Davao, walang challenge ang baha dito. Hupa agad eh. Isang oras lang hupa na. Basta pinakamatagal. Pagkaalala ko, yung 3 oras. Samantala dyan sa Manila, baha nung August 30, kahapon August 31, kanina September 1, declared walang pasok, di ba? Sa elementary, high school, I don't know kung ano pa mga level na ano, pinagbawal. I mean, ano, suspended ang classes. Kasi nga, sa kadahilanan na lubog pa sa baha ang ibang mga lugar. Kahit nga yung sa Ateneo, di ba? Ateneo University, nasa mataas na sila na area pero binaha pa din. Nagmisto lang swimming pool or lawa, mini lake ang kailang ano, tugkaran, bakuran, playground. Asan ang baha? Kawawa taga Davao, no? Kawawa, binabaha kami dito. Kawawa kami dito sa Davao, binabaha. Diyos ko. Salamat ha, salamat sa concern. Sa mga nagtatanong dyan, bakit binabaha sa Davao? Asan ang baha dyan? Tangina nyo. Namura lagi. Ayun. Kasar kasi, mga hipokrito. Panay tanong bakit tayo binabaha sa Davao, hindi naman, kumbaga, hindi na nakalimutan nila na sa Pilipinas tayo. Kung may ulan, hindi kami exempted. High tide, sea level, some part pa rin talaga may nasabi na may, tama nga pala naman pala talaga na may mga area din pala sa Davao City, sa downtown na below sea level. Kuan lang siya, kumbaga tambak lang. Ang tawag dyan, reclaimed. Diba? Kawawa mga taga Davao, binabaha. Asan ang baha dyan? Saan ang baha? Grabe, mahal na ng mangga. Gano'n naman talaga, inflation. Mahal na yung tax ng mga lupa. Mahal na yung kung saan may farm. Mahal na yung mga pesticides, diba? Yung spray, medisina. Mahal na rin yung pambayad sa labor. Gasolina sa mga jeep, bus, o ano pa may yung mga trucks na magkakarga ng mga harvest. So lahat no may costing yan. Walang libre ngayon, kaya understood na yan. Dati kasi 60 pesos, naging 90. Nung 90 sabi ko mahal. Ngayon mas mahal pa, 115. Anyway, so yan lang ha. Kawawa ba mga taga Davao? Binabaha kami. Asan dyan? San banda? Baha ho. Walang ganon. So, okay na tayo dito. Maraming salamat sa panonood. Sa mga concern dyan, kunyari, natatanong bakit tayo binabaha. Ulol nyo. Huwag kami. Si Abanti na lang.